Makublib na baryo ng San Gregorio, sa gitna ng malawak na kapatagan at matataas na bundok, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Jenny. Siya ay isang payak, maamong muka at kayumangging batang babae na araw-araw ay nagtatrabaho sa lumang sakahan na minana pa nila sa kanyang amang yumaong magsasaka. Walang ibang katuwang si Jenny sa buhay kundi ang kanyang inang si Marta na matagal nang sakitin at di na makalakad. Hindi madali ang buhay para kay Jenny. Bata pa lamang siya ay sanay na sa hirap. Nagsasaka sa ilalim ng tirik na araw, basang-basa ng pawis at kadalasang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya kailanman nagreklamo. Tahimik siyang nagtiya-tiyaga, palaging may dasal sa labi. Pero kung hirap na ang kanyang katawan sa pagtatrabaho, mas masakit pa sa puso ang mga salitang binibitawan ng mga tao sa kanya. Yang si Jenny, pulubi ang hitsura, wala na ngang ama, pangit pa ang kapalaran. Sigaw ng anak ni Aling Pina habang dumadaan si Jenny sa palengke. Lahat ng sakahan niyo tuyot, parang kayo rin walang pag-asa, sabi ng barangay tanod na palaging nakatambay sa kanto. Kahit magbanat yan ng buto araw-gabi, wala ring mararating. Mahirap talaga ang palad ng ibang nilalang, bulong ng mga babae sa kapilya. Sanay na si Jenny sa ganitong salita, ngunit kahit anong sakit, pinipili niyang manahimik. Hindi niya hinahayaan ang poot na manahan sa kanyang dibdib. Sa halip, binubuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa sakahan, sa pagtatanim ng kamote, mais at kung minsan, gulay na kaunti lamang ang naaani. Isang gabi ng Enero, habang umuulan ng ambon at payapa ang paligid, nagtungo si Jenny sa kanyang sakahan upang silipin ang tanim na luya na malapit ng anihin. May dala siyang maliit na gaserang lampara at kumot na isinabit sa balikat. Habang tinutunton niya ang pilapil, biglang lumiwanag ang kalangitan. Isang bulalakaw ang dumaan sa himpapawid at parabang may tinig siyang narinig sa hangin. Jenny, napalingon siya. Wala namang tao. Isang malakas na tunog ang narinig sa kalapit na bahagi ng kanyang sakahan, doon sa matandang puno ng acacia. Dali-daling tumakbo si Jenny at sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang malaking bato na kumikislap sa gintong liwanag. Mainit pa ang paligid at tila may usok na umaaligid dito. Diyos ko, ano ito? Bulong niya sa sarili. Lumapit siya at dahan-dahang hinipo ang bagay. Nang hawakan niya ito, may dumaloy na kakaibang kuryente sa kanyang palad. Hindi masakit, kundi mainit at nakakapagpakalma. Ang kanyang gasera ay biglang namatay, ngunit ang bato mismo ang nagsimulang magliwanag. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Jenny ng kakaiba. Parang may enerhiya sa katawan niya. Parang gumaan ang kanyang dibdib at ang matagal ng kirot sa balakang dala ng pagod sa pagtatrabaho ay naglaho. Biyaya ka ba o panganib? Tanong niya sa kanyang sarili habang tinatakpan ng kumot ang misteryosong bato. Hindi niya alam na ang bulalakaw na ito ay may dalang lihim na magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Simula sa gabing iyon, isang bagong yugto ng kanyang kapalaran ang magbubukas. Kinabukasan, pagkagising ni Jenny mula sa maikling tulog, agad siyang bumalik sa bahagi ng sakahan kung saan bumagsak ang bulalakaw. Dala ang lumang bayong at pinutol na sako ng bigas na nagsisilbing balabal. Tinakpan niyang muli ang gintong bato na kanina pa niya iniisip buong gabi. Habang nakatitig siya rito, may napansin siyang kakaiba. Ang paligid ng pinagbagsakan ay luntiang-lunti na, samantalang ang ibang bahagi ng kanyang lupain ay tuyot at wasak sa tagtuyot. Ang mga damo sa paligid ng bato ay may mumunting bulaklak na tila sumibol magdamag. Hindi ito normal, bulong niya sa sarili habang lumilinga sa paligid.
nilapitan niyang muli ang bato. Hindi na ito mainit, ngunit nananatiling kumikislap ang ginintuang liwanag nito. Sa kabila ng takot, naisip niyang huwag ito ipaalam sa iba. Pakiramdam niya'y may lihim na misyon ang batong ito para sa kanya. Mula noong araw na iyon, napansin ni Jenny ang unti-unting pagbabago sa kanyang sakahan. Ang mga pananim niyang dati halos hindi mabuhay sa tuyot na lupa ay biglang nagsipag-usbungan. Ang mga butong itinanim niya sa bahagi ng sakahan na malapit sa bato ay naging masigla. Mas malalaki, mas makakapal ang dahon at tila may kakaibang kinang ang kanilang katawan. Parang pinupuspos ng lakas ang lupa. Bulong ni Jenny habang pinagmamasdan ang kanyang mga tanim na luya at mais. At hindi lang ang lupa ang nagbago. Si Jenny man ay tila nagiging ibang tao. Ang kanyang balat ay unti-unting lumiwanag, hindi dahil sa pagpapaputi, kundi dahil sa malusog na sigla. Ang kanyang katawan ay hindi na madaling mapagod. Nagawa na niyang linisin ang buong sakahan sa loob lamang ng 2 araw, na dati inaabot siya ng halos 2 linggo. Napansin din ito ng ilang kapitbahay, ngunit sa halip na mamangha, lalo siyang naging paksa ng intriga. Baka may kinulam yan. Imposible namang biglang gumanda ang ani niya. Baka may masamang espiritu na sumanib sa kanya. Ginawa sigurong alay ang kaluluwa ng tatay niyang patay na. Lalong humigpit ang panlalait sa kanya. Pero si Jenny, kagaya ng dati, ay nanahimik lamang. Mas pinili niyang ituon ang pansin sa kanyang sakahan at sa kanyang inang si Marta, na tila unti-unti ring gumiginhawa. Kahit hindi pa nakakalakad, mas madalas na itong makangiti at nakakatulog ng mahimbing. Sa isang malalim na tulog, nagkaroon ng panaginip si Jenny. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong balabal. Ito'y nakatayo sa gitna ng sakahan, sa ibabaw mismo ng bato. "Jenny," sambit ng lalaki. "Ang batong iyan ay hindi isang ordinaryong bulalakaw. Ito'y isang mutyang ginto, isang biyaya ng kalikasan at ng kalangitan. Pinili ka nito sapagkat malinis ang iyong puso at marunong kang magtiis." "Ano po ang ibig sabihin nito?" tanong niya sa panaginip. "Ang bawat binhi na itatanim mo malapit sa mutya ay magiging mayabong at hitik sa bunga. Ngunit higit pa roon, sa tamang panahon, ito'y magbibigay sa iyo ng kayamanang di mo aakalain. Subalit, may kapalit." "Anong kapalit?" tanong ni Jenny, kabado. "Ingatan mo ang lihim nito. Huwag mong ibubunyag sa mga taong sakim dahil kapag ito'y nahulog sa maling kamay, ang biyaya ay magiging sumpa." Pagkatapos noon, biglang naglaho ang matanda sa panaginip at si Jenny nagising na may kaba sa dibdib. Kinabukasan, gumising siya na may desisyong buo sa puso. "Poprotektahan ko ang mutya. Hindi ko ito ipapakita kanino man, kahit pa mas lalong kutyain ako." Hindi niya alam, ngunit may mga matang lihim na nakamasid na sa kanya. At ang kanyang pagyaman ay magsisimula na, kasabay ng unti-unting pag-usbong ng inggit, kasakiman at panganib. 2 buwan ang lumipas mula nang bumagsak ang gintong bulalakaw sa sakahan ni Jenny. Sa panahong iyon, ang kanyang lupang dating tuyot at patay ay naging sagana sa ani. Mga halamang gamot, gulay at prutas na ni minsan ay hindi pa niya napatubo ng ganoon kasagana. Ang mga tanim niyang luya na dati maliit at hindi mabenta ay naging dambuhala sa laki. Ang mga talbos ng kamote ay halos 1 dangkal ang kapal ng dahon. Ang mga mais ay pumapaitaas na tila gustong abutin ang ulap. Hindi naglaon. Dumami rin ang mga parokyanong bumibili ng kanyang produkto sa palengke at halos araw-araw ay nauubos ang kanyang paninda. Sa wakas, may pambili na rin ako ng gamot para kay inay. Masayang bulong ni Jenny habang nagbibilang ng kinita sa gabi.
Nakapagpagawa siya ng bubong sa kubong halos butas-butas na. Nabili niya na rin ang ilang kagamitan sa sakahan na dati ay pangarap lamang niya. Isang kariton, bagong asarol at ilang binhi na mataas ang kalidad. Bagamat hindi pa marangya ang buhay niya, unti-unti nang lumalabas sa kahirapan si Jenny. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, unti-unti ring lumalalim ang mata ng inggit sa kanyang paligid. Hindi ako naniniwala sa sinasabing masipag lang siya. Imposibleng ganito kabilis ang pag-angat ng isang gaya niya. Sumbong ni Aling Pina, ang pinakamalakas ang bibig sa barangay. May narinig akong bulong-bulungan. May nakuha raw siyang ginto o anting-anting sa sakahan. Dagdag ng isa. Malamang nakipagkutsaba sa engkanto, sabat ng isa pang tsismosa habang umiinom ng kape. At doon nagsimula ang mas matinding paninira kay Jenny. May mga nagsimulang manmanan siya. May batang sinugo para sumilip sa sakahan niya tuwing madaling araw. Minsan nahuli pa niya si Mang Rolando, isa sa matatandang magsasakang dati minamaliit din siya, na palihim na sumusukat ng distansya mula sa puno ng acacia kung saan bumagsak ang bulalakaw. Isang umaga, pagdating ni Jenny sa kanyang sakahan, laking gulat niya nang makitang may bahagi ng kanyang taniman na sinira. Pinutol ang mga tanim, sinira ang mga sanga, at tinabunan ng lupa ang mga gulay. Ang lupang malapit sa gintong bulalakaw ay may bakas ng hukay na parang may gustong hanapin doon. Sinong may gawa nito? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Hindi niya alam kung kanino sisisihin. Ngunit ang kirot sa dibdib niya ay hindi lamang dulot ng pagkasira ng tanim, kundi ng panghihimasok sa isang bagay na itinuturing na niyang banal at mahiwaga. Habang nililinis ni Jenny ang nasirang bahagi ng sakahan, dumating si Kapitan Ruben, ang pinuno ng barangay, sakay ng kanyang motor. Jenny, napapansin ko, bigla kang umaasenso. Marunong kang magtago ha? Wika nito, nakangising may bahid ng duda. Nagtiyaga lang po ako, Kap, at may swerte ring dumating. Mahinahong sagot ni Jenny. May nagsabi sa akin, may nakita raw silang liwanag noon sa sakahan mo. At may natagpuan kang kakaibang bato. Totoo ba yon? Panunulis ng tanong ng kapitan. Nanahimik si Jenny. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Gusto niyang sumagot, pero naalala niya ang sinabi ng matanda sa kanyang panaginip. Huwag mong ibubunyag sa mga sakim sapagkat ang biyaya ay magiging sumpa. Kaya't maingat niyang sinagot, wala po akong alam dyan, Kap. Baka panaginip lang yon ng iba. Napakunot ang noo ni Kapitan Ruben, pero umalis na lamang na hindi kontento ang mukha. Ngunit sa kanyang pagtalikod, may masamang balak na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Pagka-uwi, niyakap ni Jenny ang kanyang inang si Marta. Inay, sinisira po nila ang sakahan. Parang hindi po nila matanggap na umasenso tayo. Umiiyak niyang wika. Hinaplos ni Aling Marta ang buhok ng anak. Kahit mahina na ang kanyang katawan, may lalim pa rin ang kanyang pananalita. Anak, may mga tao talagang hindi kayang makakita ng umaangat. Lalo na kung sanay silang nakatingin pababa. Pero tandaan mo, ang gintong galing sa langit ay hindi basta-basta naaagaw. Basta'y maging tapat ka, mananalo ka. At sa gabing iyon, muling lumitaw ang ginintuang liwanag mula sa batong nakalibing malapit sa puno ng acacia. Isang tanda na malapit nang magsimula ang mas matinding pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, isang bagong himala rin ang unti-unting nabubunyag. Lumipas ang ilang araw matapos sirain ang bahagi ng sakahan ni Jenny. Patuloy niyang isinasaayos ang nasirang taniman kahit hindi pa rin niya alam kung sino ang may kagagawan. Ngunit sa kabila ng pagod at lungkot, napansin niyang parang mas lalong naging malusog ang mga bagong pananim. Mas malago, mas matatag, at mas mabunga kaysa dati. Isang hating gabi, habang pinapaypayan si Aling Marta na inaatake ng matinding ubo,
biglang namatay ang ilaw sa kanilang munting kubo. Lumabas si Jenny upang tingnan ang paligid, ngunit laking gulat niya nang makita sa di kalayuan ang lupa sa may ilalim ng puno ng acacia ay muling kumikislap sa gintong liwanag. Bitbit ang gaserang lampara, nilapitan niya ito. Paglapit niya, para bang may mahina ngunit malinaw na bulong sa hangin. Jenny, Jenny. Kinilabutan siya, ngunit hindi siya umatras. Lalo siyang lumapit. Doon ay bigla na lamang nagbuka ang lupa. Dahan-dahan itong gumuhit ng hugis bilog, at sa gitna nito ay lumitaw ang bato ng gintong bulalakaw na ngayoy tila mas maliwanag, mas kumikinang kaysa dati. At sa unang pagkakataon, nagsalita ang bato. Ang panahon ay dumating. Ang may malinis na puso ay pagkakalooban ng kayamanang magpapabago ng kanyang kapalaran. Ngunit maging handa ka sapagkat ang dilim ay gumagalaw na rin. Napaurong si Jenny. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba ito. Pero bago pa siya makapagtanong, biglang umangat mula sa lupa ang isang gintong sisidlan. May hugis kampana at inukitan ng mga sinaunang letra. Mula rito ay lumitaw ang isang kakaibang liwanag at nagmistulang alon ng hangin na dumampi sa kanyang katawan. Nang mawala ang liwanag, nakita ni Jenny na ang kanyang palad ay may marka na. Isang maliit na gintong hugis bituin, tila tatak ng selyo. Hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may nabago sa kanyang katawan. At napatunayan niya ito ng pagdako ng umaga. Nagsimulang magsidatingan ang mga parokyano sa kanyang bahay upang bumili ng gulay. Ngunit sa tuwing hawakan niya ang isang gulay o prutas, ito'y nagiging mas matingkad ang kulay, mas mabango at mas matamis. Jenny, ang talbos mo. Parang naiibang klase. Magkano ang lahat? Tanong ng mamimiling si Aling Norma habang pilit pinapakipagkilala sa iba ang tindera ng himala. Biglang dumami ang bumibili. Halos magkasiksikan ng mga tao sa harap ng kanyang bahay. Sa loob ng isang linggo, ang kinikita niyang dati sapat lamang sa pagkain ay halos 10 beses na ang halaga. Dahil sa biglang pagdagsa ng mamimili at balita tungkol sa himala ng tanim ni Jenny, bumalik si Kapitan Ruben. Ngayon ay may kasamang 2 barangay tanod. Jenny, simula niya habang naglalakad paikot sa mga tanim, nais ka naming imbitahan sa barangay hall para lang makapanayam. May ilang tanong lang ang kagawaran ng agrikultura kasi parang kakaiba ang nangyayari rito. Pakunwaring ngiti, ngunit nanlilisik ang mata. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Jenny, pilit pinapakalma ang sarili. May impormasyon kasi kaming natanggap na may natagpuan kang bagay mula sa langit. Gusto lang naming masiguro na wala kang itinatago sa gobyerno. Ang sinabing iyon ay tila babala, hindi pakiusap kundi pananakot. Ngunit pinanindigan ni Jenny ang kanyang panata. Wala po akong itinatagong anuman. Ang lahat po ng ito ay bunga ng tiyaga at dasal. Anya habang nakatitig sa mga mata ni Kapitan. Ganun ba? Sige. Pero babalik kami ha? Sana hindi mo kami binibiro. Pagkaalis ng grupo, napaluhod si Jenny sa tabi ng kanyang taniman. Alam niyang papalapit na ang panganib at kailangang paghandaan ang mga susunod na yugto. Hindi na lamang ito tungkol sa pagsasaka. Ang laban ay magiging pagitan ng kasakiman at katapatan. Sa loob ng kubo, isang pagpapasya. Habang hinahaplos ang buhok ng kanyang natutulog na ina, bulong ni Jenny sa sarili, "Hindi ko hiniling ang mutyang ito, ngunit ibinigay ito sa akin. Kaya't pananagutan ko ito kahit kapalit ay panganib. Basta para kay inay at para sa mga gaya kong laging minamaliit." Ngunit sa labas ng kanilang kubo, sa kakahuyan sa di kalayuan, may 3 aninong nagmamasid. Isa sa kanila ay si Mang Rolando,
at kasama niya ang isang lalaking may dalang itim na sisidlan. Isang albularyo na tinatawag sa mga baryo kapag may matigas ang ulo. Sa madilim na bahagi ng kagubatan malapit sa sakahan ni Jenny, may lihim na pagpupulong na nagaganap. Naroon si Mang Rolando, isang dating magsasakang mas kilala ngayon sa tsismis na nagbenta ng lupa kapalit ng alak at sugal. Ngunit sa gabing iyon, iba ang misyon niya. Kasama niya ang dalawang lalaki, si Albularyong Tasio, kilalang manggamot at tagasugo ng mga ritual ng kababalaghan, at isang binatang lalaki na taga-kabilang barangay na ang pangalan ay Lando. Matipuno, ngunit may itim ang mga mata at laging nakayuko. Sa gitna ng madamong lupa, ikinuwento ni Mang Rolando ang nakita niya sa sakahan ni Jenny. May bato roon, may kakaibang liwanag. Araw-araw, parang sinasamba ng mga tanim ang lupa. Hindi ito normal, hindi gawa ng Diyos, kundi gawa ng tagong kapangyarihan, wika ni Rolando. Ngumiti si Albularyo Tasio, inilabas ang itim na sisidlan na may ukit ng ahas. Kapag ang kapangyarihan ay hindi sa iyo ipinagkaloob, dapat itong kunin sa pamamagitan ng ritual at pag-aalay, malamig niyang tugon. Maagang nagising si Jenny sa pakiramdam na parang may nanonood sa kanya. Pagtayo niya, nakita niyang may bakas ng mga yapak sa paligid ng kanyang taniman. Hindi ito sa karaniwang magsasaka. May mga marka ng mga paa na hubad at may kakaibang porma, tila mga may mahabang kuko. Tiningnan niya ang lupa sa tabi ng puno ng acacia. Maayos pa rin ang mutya sa ilalim ng lupa, ngunit may isang itim na alikabok sa paligid nito, parang abo ng sinunog na papel. Pagdating niya sa palengke upang magtinda, muling namangha ang mga mamimili sa kanyang mga produkto. May lumapit na matandang babae na may saklay at hinihingal. "Apo, may sakit ang tiyan ko, 4 na araw na. Wala na akong pambili ng gamot. Bigyan mo naman ako kahit isang luya lang." Pagsusumamo nito. Napatingin si Jenny sa palad niya. Ang gintong marka ng bituin ay bahagyang kumikislap. Ibinigay niya ang luya. Pagkalipas lamang ng 1 oras, nagbalik ang matanda, nakangiti, hindi nabitbit ang saklay. "Apo, para akong milagro, nawala ang sakit ko, nakalakad ako ng maayos." Sigaw nito, habang ang mga tao sa palengke ay napapatingin. Ang tanim niya, hindi lang basta pagkain, may taglay na lakas. Bulong ng isa, parang himala, wika ng isa pa. Habang papauwi, narinig ni Jenny ang bulong sa hangin. Lumalakas ka, ngunit lumalapit na rin ang dilim. Sa loob ng masukal na bahagi ng kagubatan, nagsimula ang ritual ni Albularyo Tasio. Naglatag sila ng itim na tela, may kandila na kulay berde at itim, at sa gitna nito ay isang larawang iginuhit ni Rolando. Larawan ni Jenny, habang tangan ang gintong tanim. Sa ngalan ng mapanlikhang kadiliman, sa liwanag na dapat sa amin, ibalik ang lakas na hindi sa kanya nararapat. Sigaw ni Tasio, habang iniitsa ang abo sa apoy. Biglang lumakas ang hangin. Ang apoy ay naging asul at ang mga puno sa paligid ay nagsipagyuko na tila nabubuhay. Sa sakahan ni Jenny, sabay na nangisay ang lupa. Napatayo siya mula sa pagkakahiga. Napasigaw si Almarta sa loob ng bahay. "Jenny, anak, ang likod ko, ang sakit. Parang may mabigat na bumigat sa akin." Agad siyang lumapit sa ina. Napansin niyang namumula ang balat nito at tila nagkakaroon ng rashes. Muli niyang tinakbo ang sakahan. Ang mga tanim ay nagwawala. Ang mga dahon ay parang nagkakagulo at may malamig na hangin na umiikot sa paligid. Bigla niyang narinig ang boses sa hangin. "Inaagaw nila ang biyaya. Ipagtanggol mo ang lupa." Lumuhod si Jenny at pinatong ang 2 kamay sa lupa, sa mismong ibabaw ng gintong bulalakaw. "Kung totoo kang galing sa langit, tulungan mo ako.
Hindi ako sakim. Gusto ko lang ng kapayapaan at paggaling ni inay. At mula sa kanyang palad, kumislap ang gintong marka at tumagos sa lupa. Biglang nagliwanag ang buong paligid ng sakahan. Napasigaw si Albularyo Tasio sa gubat habang nasusunog ang gilid ng kanyang kasuotan. Si Lando, ang binatang may itim ang mata, ay nangisay at napasigaw ng matinis, sabay sabing, "Hindi pa siya handa, pero malapit na. Maghihintay ako, Jenny." Pagkasabi nito, bigla siyang naglaho sa hangin. Kinabukasan, payapa ang sakahan. Nawala ang itim na abo, nawala ang kakaibang yapak, at muling bumalik ang sigla ng tanim. Si Aling Marta ay muling nakakahinga ng maayos at parang mas gumaan ang katawan. Ngunit si Jenny ay tahimik lang habang nakaupo sa ilalim ng puno ng acacia. Simula na ito, ang laban ko ay hindi na lang laban ng isang magsasaka. Ito na ang laban ng kalikasan laban sa kasakiman. Makalipas ang ilang araw matapos ang kakaibang gabi ng ritual, unti-unti nang bumalik sa dating sigla ang paligid ng sakahan ni Jenny. Sa kabila ng pananahimik, nararamdaman pa rin ni Jenny na hindi pa tapos ang panganib. Ngunit araw-araw, pinili niyang ituloy ang kanyang buhay, ang pagtatanim, pag-aalaga sa kanyang ina, at pagbebenta sa palengke. Ang kakaibang sigla ng kanyang mga pananim ay lalo pang nakatawag ng pansin hindi lamang sa kanilang baryo, kundi maging sa mga karatig bayan. Isang hapon habang siya ay nagwawalis ng tuyong dahon sa paligid ng sakahan, dumating ang isang itim na SUV. Bihira ang ganitong sasakyan sa kanilang lugar, kaya't agad siyang napatingin. Mula rito ay bumaba ang isang matandang lalaki na may barong Tagalog, maputi ang buhok pero matalim ang tingin. Kasama niya ang dalawang lalaki sa itim na polo at leather shoes. Lumapit ito kay Jenny at ngumiti. "Magandang hapon. Ako si Ginoong Mateo Lim, isang negosyante mula sa lungsod ng Malveria. Narinig ko ang tungkol sa iyong kahangahangang sakahan. Ako ay interesado at nais kitang tulungan." Napakunot ang noo ni Jenny. "Tumulong po?" "Oo, Hija. Bilhin ko ang iyong sakahan. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Agad-agad. Bibigyan pa kita ng bagong bahay sa lungsod, negosyo, at makakamit mo ang marangyang buhay." Tahimik si Jenny. Sa isip niya, ang halagang iyon ay higit pa sa kanyang pinangarap. Pero agad niyang naalala ang kanyang panaginip, ang paalala ng matanda sa gintong balabal. Kapag napunta sa kamay ng sakimang mutya, ang biyaya ay magiging sumpa. "Pasensya na po, Ginoo. Hindi ko po ipinagbibili ang sakahan." Nag-iba ang anyo ng lalaki. Nawala ang ngiti sa labi. "Hindi mo ba alam kung anong tinatanggihan mo, iha? Ang swerte ay hindi laging dumarating ng 2 beses." "Totoo po, pero ang mutya na ito ay hindi para ibenta. Ito po ay ibinigay sa akin, hindi para pagkakitaan, kundi para paglingkuran ang iba." Napatawa si Ginoong Lim. "Sige, pero mag-ingat ka, Hija. Baka sa susunod, hindi lang ako ang kumatok sa'yo. Baka may mga kumakatok na hindi nakakatok muli." Pagkaalis ng SUV, biglang lumamig ang hangin. Sa malayo, nakita niyang nagmamasid si Mang Rolando sa lilim ng puno. Waring sinusundan ang bawat kilos niya. Sa gabing iyon, inihanda ni Jenny ang pagkain para sa kanyang ina. Si Aling Marta ay mukhang mas gumagaling na. Nakakaupo na ito ng tuwid at nakakakain ng mas maayos. "Anak, kanina habang tulog ako, parang may bumisita sa panaginip ko. Isang matandang babae, nakaputi. Sabi niya, 'Huwag mong hayaang maagaw ang liwanag. Ang lupa mo ay sagradong taniman.'" Napatigil si Jenny. "Inay, palagay ko, hindi lang po sa akin ibinigay ang mutyang ito. Para rin po sa inyo. Para sa mga taong nangangailangan. Kaya kahit mahirap, ipaglalaban ko ito." Habang mahimbing ang buong baryo, sa isang kubo sa gilid ng gubat,
muling nagsasagawa ng ritual sina Albularyo Tasio. Ngayon ay may bagong kasamahan, ang babaeng espiritista mula sa kabilang lalawigan. Nakatakip ang mukha nito, may balabal na itim at gintong sinulid sa laylayan. Kung hindi natin makuha ang mutya sa pamamagitan ng alok, kukunin natin ito sa pamamagitan ng kahinaan, sabi ng espiritista. Naglagay sila ng itim na manika sa altar at isinabit rito ang pinutol na hibla ng buhok ni Jenny na lihim na nakuha ni Mang Rolando ilang araw bago pa. Sa ngalan ng dilim, pabagsakin ang loob, wasakin ang kalooban, magduda siya sa sarili at unti-unting iwan ng liwanag. Pagkagising ni Jenny, pakiramdam niya ay mabigat ang kanyang ulo. Ang mga pananim na dati masigla ay biglang nanguluntoy kahit walang tagtuyot. Pagbaba niya sa palengke, ang mga dati niyang suki ay biglang nagbago. Jenny, parang hindi na kasing ganda ng dati ang ani mo. May nakuha akong luya sa'yo pero parang ordinaryo lang. Yung manggang binili ko, may uod sa loob. Parang unti-unting binubunot sa kanya ang tiwala at pagtingin ng mga tao. Ang dating papuri ay napalitan ng duda. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang pagdududa. Baka nga hindi ko kayang pangalagaan ang mutya. Baka hindi ako karapat-dapat. Ngunit sa kalagitnaan ng dilim ng damdamin, muli niyang narinig ang boses mula sa hangin. Kung ang liwanag ay pinangangalagaan, hindi ito mawawala. Ang tunay na may karapatan ay hindi sumusuko sa una o pangalawang ulap. Lumuhod si Jenny sa gitna ng taniman. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Hindi ako susuko. Kahit mawalan ako ng suki, ng tiwala, ng lahat. Hindi ko ibibigay sa inyo ang lupa kong pinagpaguran. Sapagkat hindi ito basta lupa. Isa itong biyaya. Sa pagkakasabing iyon, kumidlat ang langit at umulan ng malakas sa kanyang sakahan lamang. Tumutulo sa mga dahon, sa mga ugat ng pananim, at tila bumalik ang sigla ng lupa. Makalipas ang ilang araw mula nang maranasan ni Jenny ang panandaliang paghina ng kanyang mga ani at ang pagdududa ng mga mamimili, unti-unti na namang bumalik ang sigla ng sakahan. Tulad ng isang gubat na binasa ng ulan, muling nanariwa ang mga dahon at muling nagbunga ang kanyang mga pananim. Ngunit ngayon ay mas matatag, mas makintab, mas makapangyarihan. Tila ba ang mutya ay mas lalo pang lumakas dahil sa kanyang paninindigan. Sa buong baryo, ang bulong-bulungan ay muling umigting. Ngunit ngayon, iba na ang tono. Hindi siya basta-basta, may hinihigop na kapangyarihan ang lupa niya. Parang may nagbabantay sa kanya tuwing gabi. May biyaya talaga sa kanilang angkan, siguro'y nilalang ng kalikasan ang pinagmulan nila. Ang dating paghamak ay unti-unting napalitan ng paggalang, ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabalik ng lakas ni Jenny. Sa kabila ng kabundukan, sa lumang bahay ni Albularyo Tasio, ay may ginaganap na huling ritual. Ngayon ay kasama na niya ang babaeng espiritista, si Ginoong Mateo Lim, at si Lando, na ngayon ay hindi na ordinaryong lalaki. Ang kanyang mga mata ay itim na itim at ang tinig niya ay tila may sumasabay na boses ng isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Ang mutya ay hindi na maaaring maagaw sa pakiusap. Ang puso niya ay pinanday na ng sakripisyo. Kung gayon, wasakin natin ang tahanan at lutuin ang kanyang pangarap sa apoy ng takot. Kumuha sila ng isang itim na sisidlan at doon ay inilagay ang tuyong dahon mula sa sakahan ni Jenny. Isinaboy ang itim na asin at sinindihan ng itim na kandila. Isa itong ritual ng pagkawasak, isang matandang orasyon na matagal nang ipinagbabawal sa mga albularyo sa bundok ng Samar. Pagdapo ng gabi, habang si Jenny ay nag-aayos ng tuyong kahoy para sa lutuan, biglang dumilim ang kalangitan. Wala namang ulat ng bagyo, ngunit ang hangin ay biglang lumamig
at ang mga alon ng hangin ay nagsimulang pumasok sa paligid ng kanyang sakahan. Isang matinding ihip ng hangin ang sumira sa bubungan ng kanilang kubo. Ang ilang yero ay nagliparan at ang mga palayok ay nagbagsakan. Si Aling Marta ay napasigaw sa loob. "Jenny! Jenny!" Agad siyang pumasok sa loob, inabot ang kanyang ina at itinakip ang katawan upang hindi ito tamaan ng bumagsak na tabla. Ngunit hindi ito basta bagyo. Sa labas ng kubo, lumilitaw na may mga aninong naglalakad sa dilim. Parang mga nilalang na walang muka, pawang itim at usok ang anyo at dumadaloy sa lupa na tila lason. Isa sa mga anino ay lumapit sa kanyang mga pananim. Sa bawat hakbang, namamatay ang halaman. Kunin ang liwanag, sirain ang ugat, sipsipin ang lakas ng lupa, bulong ng mga anino. Ngunit bago pa nila malapitan ang pinakasentro ng sakahan, kung saan nakalibing ang mutya sa ilalim ng puno ng akasya, biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa lupa, kumikislap, humahampas ng ginto at tumatama sa mga anino. Ang liwanag ay tila isang apoy ng araw na sumusunog sa mga nilalang ng kadiliman. Isa-isang napaurong ang mga ito. Ang iba'y nagsimulang matunaw habang si Lando na nasa di kalayuan ay napaatras at napasigaw. "Hindi pa ito ang wakas, Jenny. Hindi mo ako mapipigilan. Isa ka lamang babae. Ako ang tagapagmana ng kadiliman." Ngunit ang lupa ay hindi pumayag. Mula sa paligid ng puno ng acacia ay lumitaw ang mga ugat ng punong ginto. Yumakap sa hangin at tumama kay Lando. Naitapon ito sa lupa at ang kanyang katawan ay biglang nawala, parang usok na naparam. Natapos ang gabi na payapa muli ang paligid. Wala na ang bagyo, wala na ang anino. Ngunit basang-basa at wasak ang kalahati ng kanilang bahay. Ang mga pananim ay sugatan, ngunit buhay. At sa gitna ng kanilang sakahan, ang gintong bulalakaw ay muling lumitaw sa ibabaw ng lupa. Ngunit ngayon, hindi na ito hugis bato. Isa na itong mutyang hugis puso, na parang nililok ng sining ng kalikasan mismo. Lumapit si Jenny, at nang hawakan niya ito, nagsalita ang liwanag. "Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto sa palad kundi tapang sa puso. Pinatunayan mong ikaw ay karapat-dapat. Ngunit may huling pagsubok pa. Sapagkat ang kasakiman ay may ugat na malalim, hindi basta-basta napuputol." Makalipas ang 1 linggo mula sa gabing sinalakay sila ng mga nilalang ng dilim, unti-unting bumalik ang sigla ng kapaligiran. Nakapagtanim muli si Jenny. Lalong gumanda ang ani. Ang mga tanim ay tila mas malalim na ang ugat at mas makapal ang katawan. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, alam ni Jenny, may natitirang panganib. Sa tuwing sasapit ang gabi, nararamdaman pa rin niya ang presensya sa hangin. Hindi na ito tulad ng dati, hindi matindi, hindi marahas. Ngunit naroroon, tahimik, at nagmamasid. Parang anino ng isang panganib na hindi pa tuluyang naaalis. Sa kanyang pagtulog isang gabi, nagpakita muli ang matandang nakabalabal na ginto sa kanyang panaginip. Ngunit ngayon, may kasama itong isang babaeng matanda. Mahaba ang buhok, may bitbit na tungkod, at may gintong pendant sa leeg na hugis bituin. "Jenny," wika ng matandang lalaki, "naipasa mo na ang unang 3 pagsubok. Pagtanggi sa tukso, pagtitiis ng paghamak at paglaban sa kadiliman. Ngunit ang ugat ng kasakiman ay nananatili." Sumunod ang matandang babae. "Mayroong itinatagong lihim ang lugar kung saan ka ipinanganak. May isang tagong silid sa ilalim ng bundok. Doon nagsimula ang sumpa. Doon mo rin dapat tapusin ito." Nang magising si Jenny, agad siyang nagsaliksik. Naalala niya ang lumang kwento ng kanyang ama bago ito pumanaw. Isang alamat tungkol sa bubong ng lupa, isang kuweba sa ilalim ng bundok na ayon sa matatanda ay pinagmumulan ng kakaibang hangin tuwing gabi. Kinabukasan,
Iniwan ni Jenny ang sakahan sa pangangalaga ng kanyang kaibigang si Pilar at dalawang matanda na dati kanyang mga kritiko, ngunit ngayoy tagahanga at tagapagtanggol. Bitbit ang sako ng pagkaing baon, lampara, isang bote ng banal na tubig, at isang maliit na piraso ng mutya mula sa bulalakaw na minsang humiwalay sa pinakabuong bato. Siya ay tumungo sa paanan ng bundok. Habang tinatahak ang masukal at maputik na daan, unti-unting humihigpit ang hangin. Tumitindi ang lamig hanggang sa makarating siya sa mismong bunganga ng kuweba. Sa kanyang pagpasok, may mga ukit sa pader, mga sinaunang simbolo ng araw at bituin, liwanag at dilim. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang boses na pamilyar. "Bakit ka bumalik, anak ng liwanag?" Biglang lumitaw ang anino ni Lando, hindi na bilang tao, kundi bilang isang nilalang na kalahating usok, kalahating laman, may mga mata na parang malalim na balon ng kadiliman. "Natalo mo ako noon, pero dito ko nakuha ang aking kapangyarihan. Dito kita ibabaon, Jenny." Hinugot ni Jenny ang piraso ng mutya. Kumislap ito sa kanyang palad. Ang liwanag ay tila humugis sa anyo ng isang panangga. Sa harap ni Lando, inangat niya ito at sinabi, "Hindi ako narito para sa sarili kong kapangyarihan. Narito ako para tapusin ang kadilimang matagal nang nagpapahirap sa aming bayan." Nagliyab ang paligid. Ang lupa ay yumanig. Lumitaw ang mga ugat mula sa dingding ng kuweba, tila mga kamay ng kalikasan mismo. Ngunit si Lando ay humugot ng itim na apoy mula sa ilalim ng lupa. Nagbanggaan ang liwanag ng mutya at ang apoy ng kasakiman. Halos gumuho ang kuweba. Ngunit sa huling sandali, sinigawan ni Jenny ang pangalan ng kanyang ina, ang kanyang ama, at ang lahat ng mga magsasakang minamaliit. Para sa lahat ng pinagsamantalahan, para sa lahat ng mahihinang binaliwala, ito ang katapusan ng kasakiman. At mula sa kanyang palad, ang mutya ay pumutok ng matinding gintong liwanag na lumamon sa buong kuweba. Si Lando ay sumigaw, umusok, at tuluyang naglaho. 3 araw ang lumipas bago matagpuan si Jenny ng mga taga-barangay. Walang malay sa paanan ng bundok. Ngunit ang kanyang katawan ay malinis, parang bagong silang. Nang magising siya, humagulgol siya. Hindi sa takot, kundi sa pagkakalma ng kanyang kalooban. Pagbalik niya sa sakahan, sinalubong siya ng mga tao. Dating nang mamaliit, ngayon ay may paggalang. Iba na ang tingin nila sa kanya. Hindi bilang tagapagtinda lang ng gulay, kundi tagapagbantay ng biyayang mula sa langit. Muling bumalik sa sigla ang sakahan. Ngunit higit pa roon, ginamit ni Jenny ang yaman na binigay ng mutya upang magpatayo ng paaralan para sa mga batang anak ng mga magsasaka at isang maliit na klinika para sa mga may karamdaman. Si Aling Marta ay tuluyan ng gumaling at si Jenny, kahit maaari na siyang mamuhay ng marangya, ay piniling manatili sa lupa, sa sakahang minahal niya, sa tahanang minsang sinira ngunit muling itinayo. Ang tunay na yaman, anya, ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa bilang ng pusong natutulungan mo. At sa gabi-gabi, sa ilalim ng puno ng acacia, nanatiling nakabaon sa lupa ang gintong bulalakaw. Hindi na para sa sarili ni Jenny, kundi bilang bantay ng kabutihan sa baryong minsang lumimot sa liwanag. Lumipas ang 3 buwan mula nang tuluyang mawala ang banta ng kadiliman sa buhay ni Jenny. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, naging inspirasyon siya hindi lamang sa kanilang baryo, kundi pati sa mga karatig bayan. Mula sa simpleng dalagang kinukutya noon, ngayoy kilala na siya bilang bantay ng mutya, isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Dahil sa yamang tinatamasa mula sa mahiwagang sakahan ni Jenny, hindi lamang ang kanyang pamilya ang umasenso. Siya mismo ang nanguna sa pagpapakumpuni ng mga sirang kalsada, pagpapagawa ng silid-aralan, at pagbili ng mga libreng kagamitan para sa mga estudyante. Hindi ito kayamanan ko lang.
ani ni Jenny sa kanyang talumpati sa barangay assembly. Ito ay kayamanang ipinagkaloob upang ibahagi. Lupa ito ng bayan, hindi ng iilan. Nabuo ang isang samahan ng mga kababaihang magsasaka sa tulong niya, kung saan tinuturuan niya ang mga ito ng makabagong paraan ng pagtatanim, pagprotekta sa kalikasan, at pangangalaga sa kalusugan. Maging si Aling Pina, na dating mapanghusga sa kanya, ay ngayon ay aktibo ng miyembro ng samahan. Siya mismo ang nagsabing, "Jenny, patawad sa lahat ng sinabi ko noon. Maling-mali ako. Hindi ka lang dalagang magsasaka. Isa kang biyaya." Ngunit hindi lahat ay natuwa sa tinamong tagumpay ni Jenny. Isang araw, muling bumalik si Ginoong Mateo Lim, ang negosyanteng dating nag-alok na bilhin ng sakahan. Ngunit ngayon, wala na siyang daladalang SUV, wala na ring alalay. Payat, marungis, at tila ba nawalan ng lahat. "Jenny," mahina niyang tawag habang nakatayo sa gilid ng bakuran. "Humihingi ako ng tawad. Nawalan ako ng negosyo. Wala nang tiwala ang mga tao sa akin. Gusto kong magbagong buhay." Tinitigan siya ni Jenny. Matagal. Sa puso niya, ramdam niya ang pagbabago sa anyo ng lalaki. Wala na ang dating arogansya. Ngunit hindi siya agad nagsalita. Pagkaraan ng ilang saglit, tinanong niya, "Gusto mo bang matutong magbungkal ng lupa?" Napatingin si Mateo at nangiti. "Oo, gusto kong magsimula muli." At mula noon, naging voluntaryong tagabuhat ng ani si Ginoong Lim, nagsimula sa paghuhugas ng gulay hanggang sa pagtatanim ng sibuyas at pechay. Lahat ay nagulat, ngunit si Jenny ay nanatiling tahimik, sapagkat alam niyang ang kapatawaran ay mas makapangyarihan kaysa paghihiganti. Dumating ang panahon ng kapistahan ng ani, isang taunang pagdiriwang ng baryo na ngayon ay ginaganap sa mismong sakahan ni Jenny. Nagkaroon ng paligsahan sa pagguhit ng mga bata, sayawan ng mga magsasaka at libreng pagkain para sa lahat. Pinangunahan ito ni Jenny, suot ang kanyang simpleng dilaw na bestida at tanim sa buhok na bulaklak ng sunflower. Sa gitna ng pagdiriwang, isang matandang babae na hindi kilala ng sino man ang lumapit kay Jenny. Kulubot ang balat, ngunit ang mga matay parang kumikislap sa ginto. "Anak," wika ng matanda, "naalala mo ba ako?" Napatingin si Jenny. "Parang, kayo po ang babaeng nasa panaginip ko, kasama ng matandang nakabalabal." Tumango ang babae. "Ako si Naika, tagapangalaga ng lupa't langit. Ang mutya ng bulalakaw ay dating iniingatan ng aming lahi. Ngayon, ikaw na ang may hawak. Hindi mo lang ito binantayan. Pinalago mo ito. At higit sa lahat, ibinahagi mo." Biglang sumilaw ang pendant ni Naika, gintong hugis bituin tulad ng marka sa palad ni Jenny. At sa harap ng mga tao, ito'y lumipad sa hangin at pumasok sa dibdib ni Jenny, naglaho sa liwanag. Ang lahat ay napanganga. Ngunit si Jenny, tahimik lang. Sa halip na magulat, napangiti siya. "Alam ko na ngayon, hindi lang ako binigyan ng mutya. Isa akong tagapagdala nito para sa susunod na salinlahi." Habang natutulog ang karamihan, lumabas si Jenny at tumingin sa langit. Ang mga bituin ay kumikislap at sa kalagitnaan ng gabi, isang bulalakaw ang muling gumuhit sa himpapawid. Ngunit hindi ito bumagsak sa lupa. Sa halip, nag-iwan ito ng buntot ng liwanag sa himpapawid, tila ba nagpapaalala. Ang liwanag ay laging nagbabalik sa puso ng may malasakit. Tumalikod si Jenny at bumalik sa kanyang tahanan. Simple pa rin, gawa sa kahoy at pawid, ngunit mas matibay, mas payapa at mas may saysay kaysa alinmang mansyon. Isang taon na ang lumipas mula nang unang makita ni Jenny ang gintong bulalakaw sa kanyang sakahan. Marami na ang nagbago. Ang baryo ay tila ibang-iba na.
Ang dating maputik na kalsada ay sementado na. Ang mga dating kubo ay may maayos ng bubong at palikuran. At ang mga batang minsang walang sapatos, ngayoy pumapasok na sa bagong tayong paaralan na pinangalan ng Paaralang Mutya ng Ani. Hindi man opisyal, tinatawag na rin si Jenny ng mga tao bilang kapitana ng bayan. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa kanyang pamumuno at puso sa paglilingkod. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi siya nagbago. Nananatili siyang nakayapak sa lupa, may bungkus ng gulay sa balikat, at palaging may ngiting kay Jenny lamang makikita. Totoo, simple, at may pag-asang hindi matitinag. Isang gabi, habang nagbabantay sa kanyang mga tanim sa ilalim ng maliwanag na buwan, muling nagpakita sa kanya si Naika, ang tagapangalaga ng kalikasan. Ngayon hindi na siya matanda. Ang anyo niya ay batang dalaga, tila sumasagisag sa muling pagsilang. Jenny, Anya, malapit nang tumahan ang mutya. Ginampanan mo ang tungkuling dapat sanay para sa isang angkan ng mga diwata. Ngunit ikaw, isang simpleng dalagang magsasaka, ang naging pinakakarapat-dapat. Napaluhod si Jenny sa damuhan. Hindi ko po ito nagawa mag-isa. Nandyan po si inay, ang mga kabaryo ko, ang kalikasan. Hindi ko po hawak ang liwanag, inalagaan ko lang. Ngumiti si Naika. At sa ganyang puso, ibinibigay ang huling biyaya. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang huling sinag ng mutya. Isa itong buto, tila butil ng palay na gawa sa purong gintong liwanag. Inabot niya ito kay Jenny. Itanim mo ito. Hindi ito basta tanim. Isa itong pangako na sa panahong muling dumilim ang mundo, ang liwanag ay hindi mawawala hanggat may puso ng magsasakang tulad mo. Itinanim ni Jenny ang butil ng gintong palay sa gitna ng kanyang sakahan, sa ilalim ng puno ng acacia. Araw-araw, dinidiligan niya ito. Sa loob ng 7 araw, ang buto ay tumubo, hindi ng palay, kundi ng isang kakaibang halaman na ang bawat dahon ay may hugis bituin at sinag. At nang ito ay mamulaklak, lumabas sa gitna ng bulaklak ang isang bagong mutya, maliit, bilog, at may halong asul at ginto. Ngunit sa halip na itago ito, ibinaon ito ni Jenny sa gitna ng kanyang sakahan. Ang liwanag ay hindi para sa iisa, kundi para sa lahat. Makalipas ang ilang taon, si Jenny ay patuloy na naging ina ng sakahan, gabay ng kabataan at tagapagtanggol ng kalikasan. Ang kanyang pangalan ay naging alamat sa mga susunod na henerasyon, hindi bilang mayamang babae, kundi bilang simbolo ng dangal at kabutihan ng puso. Nang siya ay pumanaw sa matandang edad, buong baryo ang nagluksa. Ngunit sa araw ng kanyang libing, isang bulalakaw ang lumitaw sa langit, hindi mabilis, hindi pababa, kundi umuukit ng bilog sa ibabaw ng sakahan, tila nagsusulat sa kalangitan ng pangalan ni Jenny. At hanggang ngayon, sa Barrio Mabini, sinasabing kung pupunta ka sa sakahan ni Jenny tuwing hating gabi ng kapistahan ng ani at marunong kang makinig sa hangin, maririnig mong muli ang tinig ng mutya. Sa puso ng taong may malasakit, ang gintong ani ay hindi kailanman mauubos. Wakas.